So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kayo ba ay merong old na Facebook account na hindi nyo na mabuksan dahil nga hindi nyo na alam yung password or yung email address nyo doon, kaya ang gusto nyo na lang talaga itong ma-delete na. So ngayon nga ituturo ko sa inyo kung paano nyo mabubura ang inyong mga old Facebook account sa sobrang daling paraan lang. Kung gusto nyo malaman kung paano, ay stay tuned lamang. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo, pero meron ako talagang old na Facebook account. Siguro high school pa yata ako nito, mga first year high school pa ako nito, at today nga hindi ko na talaga siya mabuksan. So dahil nga gusto ko na lang siya i-delete kasi nga marami na ako dong old photos na hindi ko naman na kailangan at ayoko na rin naman balikan kasi sobrang jejemon ko doon, ay gusto ko na lang talaga siyang i-delete. Pero ayun nga, hindi ko siya ma-delete kasi nga hindi ko alam yung password niya o yung email, kaya hindi ko siya mabura. So, para mabura nyo ang inyong old Facebook account is pumunta muna kayo doon sa Facebook account na gusto nyong i-delete at i-click nyo yung dot dito sa taas na makikita ninyo. Tapos, i-screenshot nyo tong profile link. Kailangan i-screenshot nyo to ha. Hindi nyo kailangan siya i-copy link. Kasi yung link na yan is kailangan mano-mano nyo siyang i-type. Kung nakapag-screenshot na kayo ng inyong profile link, ay pupunta na tayo sa Google at isi-search nyo yung report an impostor account. So makikita nyo na agad yon dito sa Google. Unang-una na lalabas yan. Yan, Facebook report an impostor account. Ito, which of the following best describe your situation? Siyempre, i-click nyo itong isa lang naman siya, wala kayong pagpipilian. Lalagay nyo dito, i-click nyo itong someone created an account pretending to be me or a friend. Tapos, next is, do you have a Facebook account? So, kahit meron kayong Facebook account, is i-click nyo dito, no. Tandaan nyo yan na, no yung i-click nyo dito. So, next naman is this account impersonating you? So, ilalagay natin dito is yes. Tapos, dito sa mga details, kailangan nyo fill upan to. Itong yung your full name, your contact email address. So, dito sa your contact email address, dapat is gumagana to. Kasi dito sila magsisend ng email kung nabura na ba nila or hindi nila nabura. So, next, full name on the imposter profile. So, dapat yung full name doon sa old Facebook account ninyo is ilalagay nyo dito. Next, itong email address or mobile phone number listed on the imposter account, so ilalagay nyo lang dito is not available or yung NA. Dito, dahil nga kailangan nyo i-verify na kayo yung totoong tao doon sa old Facebook account or kayo talaga yung... Kasi nga ang nangyayari dito is ipapalabas natin na impostor yung old Facebook account natin. So, kailangan natin ng verification na tayo talaga is hindi impostor or tayo talaga yung legit na tao na nakapangalan doon sa Facebook account. So, dito kailangan natin na mag-upload ng IDs. So, dito marami naman silang ID na pinapayagan. Yung mga ID na pinapayagan ni Facebook na isabit natin, unang-una na nga is yung government IDs. Dapat dito is makikita yung name at date of birth or name with photo. So, ang some example na ina-accept nila is driver license, national ID, passport at birth certificate. So, pwede rin dito yung PhilHealth ID kasi yun yung ginamit ko. As long as government ID siya na nakalagay yung name and date of birth, pati name or photo, pwedeng-pwede yon. So, kung wala naman kayong government ID, ay pwedeng-pwede kayong mag-provide ng dalawa nga lang ang kailangan yung ibigay sa kanila. Tandaan niyo dito is dapat nakalagay din yung name ninyo at dapat din merong date of birth or merong photo. Tapos dapat yung name na ibinigay ninyo is same dapat dun sa nilagay nyo dito. So, ito yung mga tinatanggap nila, itong student card. Siyempre, kung mga minor de edad pa kayo or underage pa kayo, pwede nyo ibigay yung student card ninyo, yung library card, refugee card, employment verification, diploma, or loyalty card. So next, dito naman tayo sa link ng URL. So ito yung sinabi ko kanina na nakalagay sa profile niyo is copy link. Pero nga, pag kinopy link nyo yan dito is hindi siya tatanggapin ni Facebook. So dapat mano-mano nyo siyang itatype. So kung number or kung name yung nakalagay is yun din yung ilalagay nyo dito. Hindi kayo pwedeng mag-copy paste. Lastly naman dito sa may pinakailalim,
ang itatype nyo lang is please delete this Facebook account or Facebook, tapos mag-thank you na rin kayo. So, kapag okay na na-click nyo na i-submit is ganito yung lalabas na how can we help you. So, akala ko dito is hindi siya nag-proceed. Nagtataka ko bakit bumalik siya sa ganito. So, hindi pala ibig sabihin na kapag after nyo mag-submit is mapupunta kayo sa help center is hindi siya nag-proceed or hindi siya natanggap ni Facebook yung gusto nating i-report. Pero yun nga, kapag naging ganito yung next step, which is yung nakalagay sa help center, is okay na yon at mag-aantay na lang kayo ng email. Ang sabi nila is mag-aantay daw ng hanggang 30 minutes to 1 hour bago kayo makareceive ng email galing kay Facebook. Pero sa akin, halos wala pang 30 minutes, siguro 20 minutes lang, na ko agad ng email kay Facebook. Tapos ito nga ang nakalagay is, thank you for submitting your ID. So, thanks for letting us know about the profile you reported for pretending to be someone they're not. We removed the profile since it goes against the Facebook community standards. So, ayun nga, na-remove na daw nila yung old Facebook account na sinubmit ko, which is sa akin din naman, na hindi ko na mabuksan. At pagka-check ko nga sa Facebook is wala na siya, hindi ko na siya makita. Good thing na lang talaga is, bago ko siya i-report sa Facebook, ang ginawa ko is, kinuha ko din muna talaga yung mga important photos na gusto ko pang i-keep para hindi ako manghinayang. Bilis umaksyon ni Facebook, kaya kung may mga gusto kayo ipa-delete na old Facebook account ninyo, ay mag-report lang talaga kayo kay Facebook at talagang a-action na nila yan. Basta kompleto yung mga sinubmit ninyo. Kaya nga na, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.